Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Na kung sino man naman manampalataya sa kanya ay mararanasan ang tunay na kaligtasan, bagong buhay, at kagalingan. Kasi ngayon sa panahon ito, mayroong desperate need, yung healing of the land. Kasi nasa crisis tayo. Hindi lamang yung ating mga personal, kasi kahit yung national crisis na no? At tayo sa ating individual na pamumuhay, magkaroon din tayo ng ambag na to build not only our individual lives, our family, our church, but even our community, city, municipality, yes, even our nation and other nations. So, sa patuloy, if we build relationship first with God, prioritize natin spiritual intimacy natin sa Diyos, siya ay siyang maghahari sa atin. Kilalanin natin si Jesus as Savior and Lord, ay yung magandang plano niya sa ating buhay ay magkakaroon ito ng katuparan. So tayo ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming pong salamat sa napakahalagang okasyon na ito at kami po ay nagkasama-sama at dalangin po namin na pangunahan nga ninyo kami, Panginoon, sa mahalagang okasyon ito at talian mo po kami ng pag-ibig at pagkakaisa na kilalanan ka, O Jesus, bilang tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay at dalangin namin na maranasan namin ang tunay na kaligtasan, bagong buhay at kagalingan, hindi lang sa aming mga sakit karamdaman but even sa aming community, sa aming bansa. At hayaan mo na maranasan namin ang inyong presensya, kapangyarihan, probisyon, pag-ibig, kapayapaan at kagalakan. At sa lahat ng aming gagawin, ikaw po, O Diyos, ay maluwalhati. Maraming pong salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, pakinggan naman natin ang message natin ngayon mula kay Pastor Jericho. Dito ka, bro. Magandang umaga po sa inyong lahat. Gagrab ko po yung opportunity na makapag-share sa inyo ng good news. Kasi po ito po yung pinakalayunin po natin. At syempre po, ito ay blessing, pagpapala po ito. Tama po ba yung nabanggit ko po? Blessing po ito. Sapagkat ang salita po ng Diyos ay hindi po matutumbasan ng anumang bagay, material dito sa lupa. Sapagkat ang material ay nado sa kategoryang temporal. Pag sinabing temporal, panandalian lang. Panandalian mo makakasama. Pero ang pinakamahalaga, yung dapat makakasama mo ng pangwalang hanggan. Amen. Kasi yun ang issue po ng buhay eh. Ang issue kasi ng buhay, hindi yung sandali lang. Naniniwala po tayo doon sa original kung bakit ang Diyos lumikha ng tao kagaya natin. Lumikha ang Diyos ng tao, hindi po panandalian lang. Ang buhay po natin dito sa lupa, yun yung natatawag na panandalian lang. Pero yung meron tayong tinatawag na kaluluwa, yun yung pupunta sa walang hanggan. Ano po? Magbabasa lamang po ako ng banal na kasulatan dito po sa aklat po ng sa 1 Timothy chapter 4 verse number 8, ito sabi ng Bible, for body exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is and of that which is to come. Ang sabi po ng Biblia, yung pagpapalakas ng katawan, may pakinabang po yan. Tama? Tama po. Pero maliit lang. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Ang pinakamalaking pakinabang, yung mga bagay na maka-Diyos. Yun po ang sabi ng Bible eh. Kasi yung katawan, kaya ho natin ito pinapalakas, kasi gusto natin yung buhay natin mahaba. Tama. At hindi tayo nahihirapan. Tama? Tama. Kasi mahirap yung katawan mo nagsasuffer na doon sa iba't ibang sakit.
Eh, yan po'y uso. Trade po yan ng mundo, yung sakit eh. Tama, tama po. Meron po ba na isang taong walang sakit? Wala. Lahat po ng tao may sakit eh. Kasi may natural tayong tinatawag na cancer cell. Tama? Yung po yung sumisira sa parte ng ating mga katawan. Kasi yung katawan na ito ay submit sa corruption. Pag sinabing corruption, pagkasira. Ang sabi ng Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die. May schedule po ang kamatayan. Hindi ko nga lang alam. Hindi ko alam kung kailan darating ako doon sa kamatayan. Pero ako'y nakatitiyak, sabi ng Bible, may schedule yun sa akin. Tama. Tama? At walang sino man na makalalampas dyan. May pera ka, wala. May pinag-aralan ka, wala. Walang makakapag-excuse sa appointed time na ibinigay ng Diyos. Sabi ng Bible, it is appointed unto man once to die. And after this, the judgment. So pagkatapos mamatay, haharap ka saan? Sa hukuman. Huhukuman ng Diyos bawat isa. Ang tatanong ng Diyos unang-una, sumampalataya ka ba sa kanyang anak na si Kristo na namatay para sa iyong sana? Ito po, hindi po ito relihiyon ha. Aking pong ginagalang ang bawat relihiyon, ang bawat isa. Pero ito pong aking pong binabanggit, ito po'y biblical. Ang sabi ng Biblia sa John chapter 3 verse number 16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, for whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Si Kristo'y namatay hindi para sa kung anong relihiyon. Si Kristo'y namatay para sa lahat ng tao, may relihiyon man o wala. Ang kamatayan ni Kristo, ang pinakadahilan, makasalanan tayo. At walang taong walang sala, di ba no, sir? Tama. Lahat tayo ipinanganak, may baon, may dalang kasalanan. Kaya ayaw ng Diyos na tayo darating doon sa appointed time na kung saan yung kasalanan natin hindi napatawad, hindi nalinis. Ang tagapaglinis po ng kasalanan, iisa lang, wala nang iba. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto my Father but by me. Only Jesus is the way. Amen. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesus Christ. Ang sabi ng Bible, whosoever believeth in Him, in Jesus, should not perish but have everlasting life. May kapahamakan. Mga kapatid, mga kaibigan, totoo ang hell. Hell is real. Kung gusto mong malaman, nasa Book of Luke. Recorded po yan. Hell is real. Heaven is real. Meron po tayong pwedeng pumili. Life is a matter of choice. Agree po ba kayo sa akin doon? Life is a matter of choice. Not a matter of chances. Kung ano yung pinili mo, yun ka. Ang nais ng Diyos, gamitin natin yung freedom. Yung liberty to choose na tayo ay huwag mapunta sa impyerno. At ginawa ng Diyos yan para sa atin. Siya naghirap nung dinala niya ang sarili niya sa krus ng Kalbaryo. Tama? Sapagkat kung ikaw ang gagawa niyan, hindi mo magagawa yan. Hindi mo maililigtas ang iyong sarili. Nasa Book of Ephesians, sabi po doon sa chapter 2 verse number 8, sa biyaya, ikaw ay naligtas. Hindi sa pamamagitan ng iyong gawa, sapagkat baka ka magyabang. Pwede ho bang sabihin ko na, pag ako'y napunta sa langit, Panginoon, nadito ako sa langit kasi mabuti akong tao. Ang sasabihin ng Diyos, ang yabang mo ah. Tama? Tama. Hindi po nakakapagligtas ang gawa. Sapagkat malinaw ang sabi ng Bible, hindi sa pamamagitan ng gawa, ikaw ay maliligtas. Kundi ito'y sa pamamagitan ng biyaya. Sapagkat upang ang bawat isa'y huwag magyabang. Hindi po relihiyon ang nagliligtas sa kaluluwa. Hindi po pera, hindi good works. Only Jesus Christ died on the cross. Amen. Tanggapin mo siya sa puso mo. Kung hindi mo siya tatanggapin sa puso mo, it is your choice. Pero baka bukas huli na.
Baka ngayon nakapadya ka, bukas hindi natin masasabi. Tama. Tama? Tama. May bata nga, binawian ng buhay, lalo pa tayo sa edad na ito. Nandiyan ka pa sa kalsada. Tama? Tama. Walang mahusay na driver. Wala akong mahusay na driver. Nasa biyaya lang ho ng Diyos yan. Tama. Tama? Kahit maingat ka, yung bumangga sa'yo, hindi naman maingat. It is appointed unto man was to die. Maraming paraan ng kamatayan, iba-iba. May namatay sa sakit, may namatay sa aksidente, may namatay nga, natutulog lang eh. Oo, tama. Hindi mo masasabi kung mamaya o kung bukas buhay ka pa. Ang mahalaga sa oras na ito, we need to choose, accept Jesus Christ as personal Savior. Do you believe that Jesus Christ died for you? Yes. For your sins? Amen. Si Kristo ay namatay para sa'yo dahil mahal ka niya. Dahil ayaw niya na mapunta ka sa impyerno. Ang gusto ng Diyos, makasama ka niya sa langit. Amen. At huwag mong gamitin yung yaman mo. At huwag mong gamitin yung gawa mo. At huwag mong gamitin yung degree mo. Sapagkat hindi kikilalanin ng Diyos Ama yan. Ang kinikilala lang ng Diyos Ama ay yung pagkabayubay at pagkamatay ng kanyang bugtong na anak. Amen. Tama po ba? Tama po. Sa oras na ito, can I challenge everyone? Nananampalataya ka ba kay Kristo na siya ay namatay para sa iyo at saan manunubos lang yung kasalanan? Why not? Sa oras na ito, tanggapin natin si Kristo bilang tagapagligtas. Amen. Ito ang tanong, nakakahiya ba po ba yun? Nakakahiya po ba? O Hindi. kung totoong hindi nakakahiya, mag-pray tayo. Pray. At sa pamamagitan, sabi ng Biblia in the book of Acts, sabi niya, sa pamamagitan ng bibig, magpahayag. At sa pamamagitan ng puso, sumampalataya. Mag-pray tayo. Gagabayan kita, sumunod ka. Marinig ko yung boses mo. Ay, di po, pwede naman ako mag-pray ng tahimik eh. Ang sabi ni Kristo, wag mo akong ikahiya. Pag kinahiya mo ako, ikahihiya din kita pagdating sa Ama. Amen. Kaya ka na binigyan ng bibig eh. Para gamitin sa kaluwalhatian niya eh. Tama po ba? Why not sa oras na ito? Pakita natin na hindi natin siya kinakahiya. At ang puso ang batayan ng Diyos. Tama? Tama. Maaring ako'y mapapaniwala mo. Maaring yung katabi mo mapapaniwala mo. Pero ang Diyos ang higit nakakalam kung totoo yung ginawa mo. At Amen. ikaw. Tama? Tama. Ang nakakaalam kung totoo ka tumanggap, ikaw at ang Diyos lang, wala nang iba. Tama Tama. po ba? Sa oras na ito, naunawaan po ba natin ang tatlong bagay? Ako ay taong makasalanan. Yung kasalanan ko, pagbabayaran. Di ba ang kasalanan, pinagbabayaran, di ba sir? Tama. Pagka hinablot ko, tinakbo ko to. Isa dyan, nahahabulin ako. At pag inabutan nila ako, pagbabayaran ko, yung ginawa ko, doon ako sa rehas. Pero pwede mo naman ako patawarin ba? Lahat ng kasalanan may kabayaran. Kung sa tao nga nagbabayad, sa Diyos pa kaya? Kaya anumang kasalanan mo, pagbabayaran mo yan. Ang pinakakabayaran ng kasalanan, impyerno. Wala nang hanguan sa impyerno. Pag napunta ka, doon ka na. I-upgrade pa nga ng Diyos yun eh, sa lake of fire. Pero kung ayaw mo doon, ito na yung pagkakataon. Bakit hindi natin papasukin si Kristo bilang tagapagligtas? Ulitin ko, John chapter 3 verse 16. Whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Agree po ba kayo sa akin kung Tama. sasabihin ko ang Diyos ay hindi sinungaling? Tama. Sinungaling po ba ang Diyos? Hindi. Di kung sinabi niya, gagawin niya. Ang sabi ng Diyos, whosoever. Pag sinabing whosoever, kahit sino, babae ka man, lalaki ka man, anumang edad mo, anumang pinag-aralan mo, anumang estado mo sa buhay, ang sabi ng Bible, whosoever believeth. Pag sumampalataya ka, should not perish. Sa Tagalog, hindi ka mapapahamak. Hindi ka pupunta sa impyerno, but have everlasting life. Bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Ngayon, meron akong verse na ipang-close, yung ebidensya na pag tinanggap mo si Kristo, 100% sa heaven ka. Kasi tayo mga taong gusto natin, mapanigurado tayo eh. Pastor, bigyan mo ako ng pruweba. Syempre, di naman pwedeng wala. May Bible eh. Syempre, ang ebidensya namin, Biblia. Kung anong nasabi ng Biblia, totoo yun. Tama po ba? Tama po. Mag-pray muna tayo. Okay po? Okay. Gagabayan kita. Sumabay ka. Huwag kang mahiya kahit sino yung katabi mo. Sabi ni Kristo,
ikakahiya kita pagdating sa Ama pag kinahiya mo ako. Panalangin tayo. Ito ang panalangin, sumunod ka. Panginoon, Panginoon, sa oras na ito, oras nito, lumalapit ako sa iyo, malapit ako sa iyo. nagpapakumbaba. Papakumbaba. Siyasatin mo po ang Siyasatin mo puso po. ko ngayon. Ang puso ko ngayon. Kinikilala ko ang sarili ko Kilala ko sa iyong harapan, ang isang taong makasalanan, ang taong makasalanan. marumi. Marumi. Panginoon Diyos, Panginoon Diyos. nagpapakumbaba ako. Papakumbaba. Patawarin mo ako Patawarin mo po sa aking mga sala, sa aking mga masal. sa aking naman ng kasalanan, Sa aking naman. sa aking naisip, Sa aking naisip. nasambit at nagawa. Lahat ng ito, patawarin mo ako. Pinagsisisihan ko ito. Nagsisiyan. Meron po akong mahalagang desisyon Meron akong mahalagang desisyon. sa oras na ito. Sa oras nito. Binubuksan ko ang puso ko. Binubuksan ko. Tinatanggap kita Tinatanggap kita na aking Panginoon na aking Panginoon at tagapagligtas. at tagapagligtas. Mula sa oras na ito, Mula sa pumasok ka sa puso ko Pumasok at ka. pagharian mo ako. At pagharian. Salamat sa iyong bigay na regalo sa oras na ito. Buhay na wala hanggan. Buhay na walang Tinanggap ko tinanggap ko dahil sa Panginoong Jesus sa Panginoon na aking Panginoon, na aking Panginoon. tagapagligtas. Ito po ang panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po kayo titilat. May tatanong po ako. Sino ho dito ang tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas? Huwag po kayo mahiya. Yun ang Lahat mga tayo. tunay. Yun ang mga tunay. Ngayon, ito po tanong ko. Di ho ba ganito kasimple? Tinanggap mo si Kristo sa puso mo? So halimbawa, ito si Kristo. Ito yung puso mo. Tinanggap mo si Kristo sa puso mo bilang tagapagligtas. So ibig sabihin, si Kristo nasa puso mo na. At kung si Kristo nasa puso mo na, nasa iyo na rin ang buhay na walang hanggan. Pag ako'y namatay, mamaya, saan ako pupunta? Nasa akin yung si Kristo, tagapagligtas. At buhay na walang hanggan, saan ako pupunta pag namatay? Sa buhay na walang hanggan. Langit. Sa langit! Oh, sabi nila, ang hirap daw pumunta sa langit. Tanggapin lang. Totoo, mahirap pag ang ginamit mo yung sarili mo. Sa pera na lang walang pambili ng buhay na walang hanggan eh. Sinong mayaman ang may kakaya bumili ng buhay na walang hanggan? Wala. Mababasa mo sa aklat ng Marcos, makamit mo man ang buong yaman ng salibutan. Kung ang kaluluwa mo naman mapapahamak, ano ang halaga ng lahat ng yun? Wala hong pwedeng yaman sa lupa o material na pwedeng pambili ng buhay na walang hanggan. Ang tanging pambili lang ng buhay na walang hanggan ay ang buhay ni Kristo Jesus. Amen. Kaya nung tinanggap mo sa oras na ito si Kristo bilang tagapagligtas, huwag mong pagdudahan ng Diyos. Ang pangako niya, hindi ka na mapapahamak, Tama. kundi pupunta ka sa langit. Tama? Tama. Aalisin niyo yung salitang sana. Kasi pag sinabi mong sana, nadoon ka sa nagdududa ka pa eh. Tama? Tama. Sabi ng Bible, whosoever believe. Kung nanampalataya ka, should not perish, but have everlasting life. So ang kaligtasang ibinibigay ng Diyos, tiyak. Hindi mawawala bukas. Tama? Tama. Kundi ang binibigay ng Diyos na buhay na walang hanggan, tiyak. Kasi bakit? Ang nagsalita, ang nangako ay ang Diyos na hindi sinungaling. Tama. Hindi na magbabago yun. Kasi kung nagbago yun, sinungaling ang Diyos. Tama. Nawawala yung kaligtasan, binigyan ka tapos binawi. Sir, nagbigay ka ba? Nangbabawi ka ba ng bigay mo? Kung nga ikaw ng tao may tinatayuan kang palabra de honor Diyos pa kaya? Tama. Once na may binigay siya, hindi niya na binabawi. Ang kondisyon niya, whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Last. Uli na lang po. Okay lang po ba? Okay. Bibigay ko lang po yung pinaka verse patungkol sa buhay na walang hanggan. First John chapter 5 verse 11. Ito po, tapos na po ako. Sabi po ng Biblia, and this is the record that God had given us eternal life, and this life is in His Son. Sa Tagalog. At Amen. ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Ito po yan, kasimple. Tinanggap po si Kristo bilang tagapagligtas, tama? Ito yung puso mo, kay Kristo na.
Ang sabi ng Biblia, kung nasaan ang anak, doon din ang buhay na walang hanggan. Halimbawa, ito yung buhay na walang hanggan. Sa akin na lang to. Ito ang ating po ba to? Ito si Kristo. Ito yung puso mo. Kung nasaan si Kristo, doon ang buhay na walang hanggan. Tama. Eh di ba nasa iyo na si Kristo? Nasa puso mo na. So nasa iyo na ang buhay na walang hanggan. Amen. At yun ang patotoo ng Diyos. Amen. Hindi ho pwede mag-separate yan. Pag si Kristo ay nasa puso mo, nasa iyo na rin ang buhay na walang hanggan. So Amen. ibig sabihin, pag tayo ay dumating sa appointed time, sa langit tayo pupunta. Amen. Kaya nga, body exercise profited little. Kasi bakit? Mamamatay ka pa rin eh. Oo naman. Eh kahit magbisikleta ka na magbisikleta, mamamatay ka pa rin eh. Tama. Tama? Tama. Pero yung kaluluwa mo, hindi na kailanman mamamatay. Yung kaluluwa mo kailanman, hindi na makakaranas ng parusa sa impyerno, kundi sa langit na. Because godliness, profit, great prophet, ang godliness. Kaya po ang good news, Bible Bikers, ang pinakamotibo po nito, maging blessing kami sa bawat isa. Amen. Amen. Maraming salamat po. Thank you so much. Pag po may katanungan, kapitan niyo po ako. May Bible po, papakita ko yung verse. Thank you so much po. Maraming salamat po. Salamat po. Ay, Pastor Eira. Amen. Akin yung response. Response. Response na. Okay, so magandang umaga po no? Sa bawat isa.